Ngayon po Kuya Mark, saan po pwede i-file ang kaso ng perjury? Like for example, I think si Senator Jinggoy, nag-file siya sa DOJ, sa Department of Justice sa main office. In perjury, you can file, normally ang perjury, file mo yan sa Office of the City Prosecutor or the Provincial Prosecutor where the perjured document was executed. For example, pinanotarize mo ang isang dokumento sa Makati, dapat magdemanda ka ng perjury sa Makati. Kung pinanotarize mo ang dokumento na yan sa Pasay, tapos yung mga pinagsasabi doon, peke, hindi totoo, pagsisinungaling, so dahil na notarize yan sa Pasay, doon ka dapat mag-file sa Office of the City Prosecutor ng Pasay. Ibig sabihin, in perjury case, you will file the case where the perjured document or the fake document or yung pagsisinungaling na dokumento na notarize, kung saan yan na-execute. Ibig sabihin, kung saan yan na-notarize, doon ka dapat mag-file. Kung na-notarize yan sa Makati, doon ka sa Makati mag-file. Kung na-notarize yan sa Mandaluyong ka mag-file. Ganun yan. So, hindi pala siya katulad nung ibang mga kaso na pwede mong isampan na kahit saan, depende sa... Hindi, kasi criminal laws are territorial. We say territorial where the crime was committed. But of course, if the case is national issues, mga big issues yan, affect national issues, like for example, yung issue about flood control, doon nila final ang perjury case sa DOJ kasi it is a national concern. Pero yung mga simple case lang, mga kaso lang yan, pwede mo i-file, normally i-file yan sa city prosecutor kung saan na-execute ang pagsisinungaling na dokumento. Ngayon po,